Eto po pag-usapan natin, kasi po hinamon po itong si Trillanes at saka si, Torre, okay. So para hindi tayo, medyo natatagalan sa pangalan, nakakalimutan ko pa itong dalawang 'to kasi mga wala namang kuwenta, 'no. Banggitin na lang natin Trillanes, Torre, shortcutting ko Titi. Hindi po ako nambabastos, hindi po kabastusan 'yun, initials lang po, parang initials 'yan, 'di ba? Isang Trillanes, T, isang T. Oh, parang si T1 at saka si T2. Di Titi. Okay? Sige, etong si Titi, hinamon. Etong dalawang Titi. Ang pangit ng pangalan niya. Sige, si T1 at si T2 para ano na lang. Ito si T1 at si Tito, si Trillanes saka si Torre hinamon. Tandaan po natin, napakatapang netong dalawang to. Si Trillanes, kala mo laging galit di ba? Oo, makikipaglaban pa ng suntukan doon sa matanda. Sumugod pa yan sa Oakwood, pero di umano naihi, kaya sumuko. Susugod-sugod, susuko rin pala. Si Torre naman, kinidnap ang dating presidente. Ganyang katatapang yan. Matatapang. Ngayon sila hinahamon. Tingnan po ninyo yung hamon. At ano premyo? Naku, napakalaki. Milyon po ang premyo. Kung hindi duwag tong dalawa, Titi. Pero kung hindi nila kaya yung hamon, ibig sabihin hanggang sat-sat lang. Pakinggan po natin. Kaya maski ano-ano na lang ang tinuturo niya na mga akusasyon. Ito na naman, anong proof niya na yung helicopter and private jet daw ng KOJC ay kay PRRD? Ang proof niya ay ito. Kasi po, pagtitingnan mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa sa true owner. Kung estudyante. Okay, yan po yan po ang bintang di umano nitong dalawang Titi na ito. Na yung chopper at yung eroplano daw ni Pastor Kibuloy ang may-ari si PRRD. Anong katunayan? Anong proof nila? May picture po ba sila? Meron ba silang video? Meron ba silang hawak na titulo? Meron ba silang hawak na dokumento? Ang katunayan daw nitong Titi na ito ay dahil mas madalas pa daw gumamit ng eroplano at chopper si PRRD kaysa kay Pastor Kibuloy. Pambihira. Kung ganon, kung ganon, ang usapin ng pag-aari, baka ako may-ari ng SMNI. Madalas ako dyan Alala nyo, last time, araw-araw po ang Banateros sa SMNI. 3 pa lang kami noon. Araw-araw po ang Banateros. Ako, isa ako sa hindi pala absent. Edi ako may-ari ng SMNI dahil madalas ako dyan. Wag namang, kung ikaw ang gumagamit, ikaw na madalas. Edi, yung CR, kung saan yung holding area doon sa holding area, sa VIP area, kung saan nandoon madalas ang Banateros. Ang may-ari nung CR na yon ay si Banat Bay at saka si Jay Guevara. Bakit? Lagi silang nasa CR walang palya yun. Bago mag-show, magsi-CR yung dalawa, unahan pa. So, ang may-ari ng CR sa SMNI, si Banat Bay at si Jay Guevara. Di ba? Kung susundan natin itong ebidensya ni Trillanes, bobo talaga, di ba? Ang bobo. Ito si Trillanes, 1,000, isang tanga. Buong bansa, bobo na. Nang dahil sa'yo, animal ka. Ko ito sa law school, I will perhaps tell him, Iho,
nakadaan ka ba sa kolehiyo? Opo. Nakadaan ka pala. Oo. Doon sa philosophy mo, nakadaan ka ba ng logic? Tatanungin ko siya, opo. Parang logical fallacy ito. Ang proof mo na si PRRD ang may-ari ng helicopter at saka eroplano kasi according to you, ay mas madalas pa siyang gumagamit kaysa sa true owner. Meron ka bang ebidensya, na ang true owner ay si Pastor Apollo si Kibuloy? Meron ka bang dyan? Yun ang ebidensya. Meron ka bang video? Meron ka bang testimonial evidence na mag-prove talaga? You will prove the causal link between your allegation and your accusation. Yun nga problema. Dalawang uniform men, di umano itong dalawa. Hindi abogado kaya nga sila titi. Tanga. Di ba? Mabihirang logic yun. Tama naman sinasabi ni Attorney Torion. Yun po ang kinakailangan, iho. Kaya sunod, bago ka mag-attend na aking klase, review ka muna ng logic, ha? Review ka muna para magkaintindihan tayo. At isa pa, attorney, yung sabi na ang KOGC daw walang kapasiting bumili ng mga gamit na yun. Matanong nga kita, Tore, ano pala ang mga parameters mo at basehanan mo sa isang tao, isang agency or isang entity na may kapasidad siyang ganyan. Ano ang parameters na ginamit mo? At sino kang sa amin na wala kaming capacity? Huwag mo kaming ipantay sa standard mo. Kung ang standard mo ganon, huwag mo kaming ipantay doon. Kayo ni Trillanes. Nagkasundo pa yung dalawa. Alam mo, kumpleto na kayo? Isama nyo si Gadon. Bagay sa inyong dalawa. Titi plus Gadon. Ay, patay na. Matindi. Pero si Banat Nay. Hello, ma'am. Banat Nay. Naku. Ma-relax ngayon si Banat Nay, ha? Kaya nga binansagang Banat Nay na yan, Talagang matindi rin bumakbak yan, Pero kalmado lang siya ngayon. Yun lang ko. Ano ang basehanan mo? Yun lang? Kung tanongin din kita, wala kang kapasiting bumili ng bahay doon sa ganyan, ha? Magkababayan tayo. Ma-accept mo ba yon? Hindi ko man alam kung may tinago ka ba dyan o nakahukay ka ba ng ginto kaya hindi kita maaling akusahan na wala kang capacity na bumili ng bahay. Kaya wag mo kaming akusahan din na wala kaming capacity bumili ng ganito, ganyan. Alam nyo, na-underestimate nyo ang SMNI. Obviously, hindi nyo kilala ang SMNI. Obviously, hindi nyo kilala ang KOJC. Kaya ginaganyan ninyo, no? Kaya na-underestimate ninyo, kaya sa tingin ninyo walang capacity ang KOJC bumili. Alam nyo po, ang dami ko nang napuntahang bansa. Japan, Hong Kong. Tumawid pa kami sa Macau. Nag-US ako. Hawaii. Ang Hawaii naman is US. So, nag-Hawaii din ako, nag-New York ako, nag-LA ako, San Diego, New York, kung saan-saan. Ano pa ba? Mga napuntahan ko. Alam nyo po, lahat po yan may KOJC. Lahat po. Kaya nga ngayon, kung meron akong gusto kong magbakasyon, kahit saan sa mundo, panatag ako Bakit? Alam ko may KOJC. Pwede akong pwede akong magbakasyon. Anong pong punto natin? Napakalaki po ng KOJC. Ang KOJC hindi lang po pang Davao. Ang KOJC hindi lang po pang Pilipinas. Guaranteed po yun. Kung ayaw nyong maniwala, tingnan nyo Facebook ko. Kung nasaan ako, may pictures ako ng mga taga KOJC. Huwag kayong tatanga-tanga. So, malawak po ang KOJC. Tapos sasabihin ninyo, walang kakayanan. Tapos walang pambili. Tapos kay PRRD.
Bakit nyo sinisilip ang yaman ng simbahan? That is harassment. May separation of church and state tayo. Tatandaan po natin, hindi politiko si Pastor Kibuloy. Para silipin ninyo. Pambihira kayo. Gusto nyo sinilip ninyo yung bank account. Pati BIR nung kay BP Sara na bawal. Ngayon naman, ang gusto nyong silipin si Pastor Kibuloy, excuse me po, gusto nyong silipin ng KOJC. Walang kakayanan. Excuse me po, meron po silang kakayanan. Ha? At wala kayong karapatang silipin. Hindi ito politiko. Hindi ito pera ng taong bayan. Hindi katulad mo, Trillanes, ang nagpapasahod sa'yo ay pera ng taong bayan. Hindi katulad mo, Torre, na nagpapasahod sa'yo, pera ng taong bayan. Hindi po kidnapper si Pastor Kibuloy katulad ninyo. Yan ang tawag nung, ano bang ginawa nyo kay PRRD? Di kidnapping yon. Tapos sisilipin niyo private. Halimbawa, sisilipin niyo yung sa akin. Tapos pagbibintangan ninyo ko, yung yaman ko dahil kay PRRD. Tanga kayo. Tapos ang ebidensya nyo, ganun-ganun lang. Bastos talaga itong mga to. Alam nyo, huwag tayong papaloko dito sa mga to ha. Kasi ginagawa lang nilang trap yan eh. Pinaingay nila yung kay Jason sa pinaiingay nila ito ngayon sa KOJC para mapagtakpan yung maleta. Huwag po tayong papaligaw. This is a lie. Ba't hindi mo matawag, Auntie Claire, na mga fake news peddler yung mga yan? O sige, nahamon. Patunayan ninyo. Kung hindi kayo bakla, kung hindi kayo duwag, patunayan ninyo. Kasi kung hindi, puro lang kayo satsat. Alam nyo, eto lang. Kung hindi kayang patunayan ni Trillanes yan, malamang-lamang, I'm totally confident na lahat po ng pinipresentang chismis ni Trillanes, peke. So patunayan mo yan, Trillanes. Dahil ikaw ang nagpasabog dun sa mga bank accounts, pag hindi mo napatunayan itong sa KOJC, peke din yan. Yung kay Madriaga, ikaw nagpalabas, peke din yan. Lahat ng pinapalabas mo, peke. Pag ang tao, peke sa simula, peke lahat yan. Ano ka? Tingnan natin ang tapang mo. Alam mo, ang style nitong gobyerno na to, gipitin ng KOJC. Unang-una pa lang, ginipit ang KOJC, animal kayo. Ginipit nyo SMNI. Nag-16-day, kayo doon. Pinasok ninyo ang KOJC, binabastos nyo ang reliyon, ang kanilang bahay-sambahan. Anong excuse nyo doon? At ang balita ko, iisa-isahin pa ang SMNI. Inuna lang si Ka Eric tsaka si Jason sa. May nababalitaan kami ha, isusunod ng Banateros. Makaloko-loko talaga itong mga to. Mali ka dyan. Wrong. Ma'am Nel, Former general, wrong ka. meron akong speculation, bakit ganun yung kanya. Kasi kung na-meet niya yung mga KOJC members kasi, masyadong humble. Oo. Siguro yung kanyang specification o kanyang requirement, dapat hambugiro ka, dapat hoti ka, at showy ka para ma-prove na may capacity ka. Pero pwede ako magkamali nun ha, opinion ko lang yun. Hindi, may punto si humble talaga ang mga taga KOJC. Pero pag ang isang tao nagyabang ng yaman, asahan ninyo, fake billionaire. Yan ang ano ko eh. Yan ang aking makikita mo ang totoong mayaman. Hindi yan mayabang. Hindi yan nagsasalita. Hindi yan nagso-show off. Hindi niya pinapakita yung yaman niya.
sa sa Facebook. 'Di ba? Ganun kasi humble lang ang KOJC. So akala nila walang kakayanan. Ikaw ba naman? 'Di ba? Katangan nitong dalawang 'to. Ang tagal na po ng KOJC. International pa. Pambihira. Pwede ako magkamali nun. Pero siguro yun ang kanyang parameter na may capacity ka. Attorney, may nagtatanong dito. Ano pong mangyayari sakali, attorney, kung after ng 2 linggo na palugit ninyo ay walang maibigay na ebidensya sina Trillanes at Torres sa kanilang mga akusasyon? Well, that is a decision to be made by KOJC officers. And nandito naman sila, ma'am, ngayon. Perhaps lang. I could not speculate for them. But perhaps, baka may kaso talaga. Yun po. Hindi natin sila masisingil, no? Pababayaran after 2 weeks kung hindi nila naman ano. Kasi wala silang pinirmahan. Ang atin ng salita dito, kayo salita din dyan. Ang maganda dyan, punta kayo dito, pirmahan tayo. After 2 weeks, ibigay ninyo. Sige, pasanin ninyong helicopter at saka aeroplano, inyo na. Di ba? As simple as that. Wala niyo yung sat-sat dito, sat-sat doon. Para tayong mga bakla niyan. Nako, sino yung titi? Bakla yung titi. Nako. Titi talaga. Hindi po bastos yun. Si Trillanes at Torre yun, si Tiwan at si Tito. Parang bakla, Ma'am Nel. Oo, di ba? Sat-sat dito, sat-sat doon. Anong makukuha mo doon? Di, papel, punta kayo dito, pirmahan tayo. Sige yan. I-produce nyo in 2 weeks time. Kasi kayo, kung makabitiw kayo ng salita ninyo, wagas. Ilang segundo, ilang minuto. Naku, ang dami ninyong nagawang script. Ngayon dito tayo. Sige, pirma tayo. After 2 weeks, bigay nyo ang lahat ng mga legal ng mga dokumento na totoo hindi fabricated. Bigay nyo sa amin. Punta kayo doon. Pasanin ninyo ang aeroplano at saka chopper. Inyo lahat. So yon, pirma tayo dito. After 2 weeks, pag hindi nyo ibigay, hahanapin naman kayo. Punta kayo doon. Be a man or a gentleman, sundin ninyo ang pinag-usapan natin at pinirmahan natin. Yun! Di ba, former general? Yun ang tama. Kung ako hindi nagkakamali, ito po ang hamon dyan. Okay? Kasi sabi, patunayan nyo in 2 weeks. Yung inyong binibintang. Pero, pirmahan tayo. Kasi hindi pwedeng saysay-salaysay lang. Di ba? So, patunayan ninyo. Punta kayo dito, pirmahan tayo. Eto hamon. Kung hindi kayo bakla. Kayong dalawa. Kayong titi. Kung hindi kayo bakla, pirmahan, may nakita kayo, napatunayan ninyo na ang may-ari nung chopper tsaka aeroplano, nung private jet, ay si PRRD, sa inyo na. Kung tama ako ng pagkakaintindi sa hamon, sa inyo na yan. Merong dokumento Hindi laway ni Trillanes. Yung laway ni Trillanes, panis. Pag hindi lumaban si Trillanes, lahat na lang ng ipinakita niyang proof at mga pinagdadadakdak niya dyan peke. Bakit? Ibig sabihin, si Trillanes hanggang dakdak lang. Pagdating sa dokumento, pagdating sa proof, tingnan nyo yung 18 Marines, ang daming pictures, kaliwat kanan. Ganun. May dokumento. Diba? Dapat pagdating nyo nga doon, pag nagbintang kami, dokumento ka, eto proof, Ngayon, pagka hindi, kung tama ako ng pagkakaintindi, lilinisin nyo yung mga chopper tsaka private jet ng dila ninyo. Linisin nyo yung buong yun. Di ba? Fair enough. Ang tanong, kung lalaban kayo. Kasi kung hindi kayo lalaban, ay bakla nga. Bakla, hanggang salita lang. Tsaka dito, attorney, may nagtatanong, di ba dapat daw po pag totoong may ebidensya, diretso na sa konkretong dokumento at wag daw mag-rely sa teorya lang, Attorney Torion. Ano masasabi mo doon, sir? Tamang-tama yan. Kasi kung may ebidensya, sabi nga niya, ang na-uncover namin, dapat sa interview, dala na niya. Pareho nito. Meron akong mga papeles. Dala-dala na.
Ito yung aming ebidensya. Meron dito, picture ito, nagbigay ng pera, ang daming pera si Presidente Duterte doon sa KOJC officer. Baka si Ma'am Nilida yun. Dahil binigay kay Ma'am Nilida yung pera. May video rin, nagpapakita talaga na si Presidente Duterte nagpera, tapos nagka-agree sila na ipangalan lang sa KOJC. May Yun trail ang paper, ebidensya. attorney, may trail paper. May trail paper Oo. talaga. Kasi kung magbili ka kasi ng eroplano, hindi rin yan dali-dali. They will also check whether or not you really have the capacity. Tapos ang iba pa nga yan, hindi talaga cash ang ina-accept. Dapat money transfer yan. Di kung meron kang money transfer, pakita mo. So kung meron nga talagang proof na kay PRRD yan, dapat sa interview pa lang, pinakita na niya. Ang problema hanggang ngayon, wala eh. At saka, ang duda ko, wala Hanggang salita lang to eh. Hanggang salita lang yan si Trillanes. talaga siyang ebidensya. Basahin lang natin, attorney, pag hindi naibigay within 2 weeks. Dilaan talaga ninyo doon ang chopper at ang eroplano. Linisin ninyo ang buong hangar doon hanggang sa labas. Kung bakla yan, hindi. Kung totoo lang, kung totoong bakla yan, gusto nila yan dila-dila. Yan ang hamon, yan ang hamon. Pero ito masasabi ko sa inyo. Ito hindi ko pinagtatanggol ang KOJC. Ang KOJC po ay hindi ko kareliyon. Marami nga napagbibintangan akong dyan ako. Hindi po ako taga KOJC. Yung mga kakilala ko, alam kung saan ako church belong. Pero isa sa masasabi ko, napakatino ng mga taga KOJC. Hindi to sa binubuhat sila. At sisiguraduhin ko, I'm very, very confident, 1,000,000% ng pera ng KOJC, yung private jet na yan, ay hindi galing kay PRRD. Yang chopper na yan. Naku. Ito po kasi, ako po ay isang, dun sa mga hindi na, observant ako, tahimik lang ako sa gilid. Pero I observe people. Hindi ako mabobola. Oo lang ako ng oo. Pero pag nakakita ako ng taliwas doon sa sinasabi, hindi mo ako mapagsasalita ng ganito. Madalas po ako dito sa SMNI at ang dami ko nang na-meet. And na-meet ko rin ng harapan si PRRD at saka si Pastor Kibuloy. Together, na-meet ko na rin na andyan si BP Sara and all. Wala. As in, zero, negative, na there is a sign na pag-aari ng PRRD itong KOJC. No sign. Maniwala po kayo sa akin. No sign. Not even yung eroplano o chopper o kung ano pa man sinasabi nitong dalawa. Kaya nga naman, sabi ko, ganito po ang kalagayan ng ating bansa. Sobrang desperate nung mga tuta nitong mga buhaya. Dahil siyempre nga, ginagamit pang diversion itong issue na ito. And at the same time, harassment to. Talagang pahihintuin nila. Kaya alam niyo mga kababayan, ako'y nananawagan sa inyo. Malapit na po natin makamit ang tagumpay. Ako'y nararamdaman ko. Lagi namang ganyan eh. Pag painit ng painit ang panggigipit, malapit na ang tagumpay. Lagi po natin. Kaya nga pinaiinit ang panggigipit kasi napapansin na nila na yung mga tao ay nahuhuli na yung kanilang sistema at kailangan nilang patahimikin. Tandaan nyo po, kayo na po ang humusga. Yung ibang media, yung ibang mainstream media, yung ibang simbahan, hawak nila sa liig. Kaya nilang kontrolin. Tandaan niyo po yan. At alam kong alam niyo yan. At alam kong alam niyo kung sino-sino tong mga to. Kaya nga naman, pinagkakatiwalaan ng SMNI.
Pero yung hindi nila kayang hawakan na simbahan, which is KOJC, at hindi nila kayang hawakan na network, na hindi nila kayang bayaran, sisiraan. Alam nyo, sasabihin ko to sa inyo. Before, may alok sa Banateros. At alam kong naikwento na to ni Banat Bay. May alok sa Banateros. Malaki pong pera. Hayahay na buhay. Ano lang gagawin? Banatan si Sara. Yun lang po. Ganun kasimple. Monthly po yun. Basta tuluyan lang. Banatan at banatan si Sara. Pag hindi ka pumayag sa alok, demanda ang aabutin mo. After nun, na hindi tinanggap ng Banateros, 3 pa lang kami nun. Si Banat Bay, ako, tsaka si Boss Dada. Nung hindi tinanggap ng Banateros yung offer, malaki po yun. Nasa 7 figures yun. Nung hindi tinanggap ng Banateros, tingnan nyo, puro demanda ang inabot ni Banat Bay. Ang pinuntirya, si Banat Bay. Ganun po. Ganun po ang sistema ngayon. Babayaran ka, pag hindi ka mabayaran, gigipitin ka. Kaya kapit po, tulong-tulong po tayo. Hindi nila kaya ang SMNI. Hindi nila kaya ang Banateros. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili.